Hello everyone, good afternoon. So ito pala yung part 2 nung gala namin. Sino pong nakakanood nung part 1? Ito po yung karugtong ng video na yon. So papunta na kami sa aming second destination and while papunta doon, ito po yung madadaanan namin, yung dagat dito sa may Panabo City. Sobrang ganda nga tingnan. Itong mga oras na to ay parang 2 p.m. na yata to. At napansin nga namin nga sobrang layo pala ng tubig. As in walang tubig dito sa may harap talaga. Sobrang layo talaga. Makikita mo talaga yung putik na parang lupa lang siya na pwedeng tapakan. Pero sobrang layo talaga ng tubig niyan. At madadaanan nga pala din namin yung seawall ng Panabo City. Dito pala yung madalas na tinatambayan talaga ng mga tao, lalo na paggabi. Sobrang daming tao dito and meron ding mga tinda. Sobrang peaceful kapag gumala ka dito ng gabi. Kasi malakas yung hangin, kaya malamig tambayan dito. Marami ding tinda dito. At mga ilang minuto nga ng biyahe namin ay nakarating na din kami dito sa Panabo Mangrove Forest Park. Pagkarating nga namin dito, itong signboard agad nila ang bumungad sa amin. Pagkapasok nga namin, yung mga puno na agad yung bumungad sa amin talaga. As in, puro puno dito lahat sa paligid. Dito pa nga sa entrance ay meron kami nakitang pusa. And pinakain nila kasi pinagbabantay nila ng mga motor nila. Sino-sino pala yung mga naniniwala sa mga ganyan. At si Iya nga, pagkarating namin dito, nagising agad siya. The whole biyahe kasi, tulog lang talaga si Iya. Hindi na nga siya nakakain kasi tulog talaga siya. Pero dinalhan naman namin siya ng pagkain para pag magising siya, dito na lang namin siya papakainin. Papasok na nga kami sa loob at dito sa entrance, wala talagang katao-tao. Sobrang init din kasi ng time na to, kaya siguro walang gumagala talaga. Si tatay nga lang yung nakita namin dito, nagwawalis siya. Siya siguro yung maintenance sa paglinis dito sa may entrance banda. At eto na nga yung hagdan papunta doon sa mahabang tulay. Dito nga mag-uumpisa lahat sa hagdan. Paakyat na nga kaming lahat at si Iya ayaw talagang bumaba. Ewan ko dito sa batang to, kapag bago sa paningin niya, hindi talaga siya bumababa. Yung tipong hindi siya tumatapak talaga sa lupa. Kapag bago sa paningin niya, yung place, ewan ko sa batang to na ignorante yata. Hindi nga talaga siya bumaba, kaya naman kinarga na lang siya ng ate ko. At napansin ko nga lang na wala pala talagang pinagbago tong tulay na to. Kasi last punta namin dito, 2019 pa yun. Hindi ko talaga yun makakalimutan yung araw na yun. Kasi first meet namin yun ni Julius. Kaya naman, yung mga view dito, detalyado pa sa utak ko. As in, wala talagang nagbago sa kanilang spot. Ganito nga lang pala yung tulay dito. May mga paliko-liko kasi mahaba kasi tong tulay na to. And ang kagandahan lang dito, yung background, puro puno talaga. Napaka-nature ng view. Ewan ko nga kung pwede bang tapakan yung lupa dyan kasi parang maputik siya and hindi ko alam baka malalim. At eto nga si Iya, hindi pa rin talaga bumababa. Kaya naman for the karga ang nanay natin ngayon while nag-video. Double tasking yarn. Napagod kasi ang tita niya kakakarga kasi nga mabigat daw. Kaya naman ako muna yung nagkarga. Eto nga pala yung kabuuang view nung tulay. Merong mga malalaking lubid sa may gilid, silbi pang harang nila. Pero feeling ko, sobrang luma na lang lubid na to. Feeling ko hindi nila pinalitan talaga. Kasi hindi naman bago yung mga lubid. As in, sobrang luma na talaga tingnan. Pero napakatibay pa kasi malalaki yung mga lubid. At dito nga, finally, si Iya nagpababa na talaga. Kailangan niya pa talaga i-observe yung isang place bago siya bumaba talaga. Bago niya ma-adapt yung parang environment, charot. Kasi ganun talaga siya, guys. Tagal nga naming makalakad kasi sobrang dami pa na talagang tinitingnan. Nahuli na nga kami dito ng mga kasama namin. Yung boys na una na talaga kasi sobrang bilis ba naman maglakad. Kami dito, for the vlog pa kami. Wala ngang masyadong tao dito sa lugar na to. Yung mga nakikita at nadadaanan namin dito, yung mga bata lang or yung mga estudyante na nagde-date dito. Relate din ako sa kanila kasi first meet namin ni Julius as mag-jowa ay dito din kami first nag-date talaga. At dito nga may palikunan naman and as expected may mga nagde-date talaga dito na mga estudyante. Hindi kasi matao ang lugar na to, sobrang liblib kaya naman pwede kayo dito magde-date talaga. Sobrang layo na nga talaga ng mga boys kaya naman naiwan na talaga kami sa sobrang tagal namin maglakad. At dito nga banda finally si Iya ay nagpabitaw na rin sa paglalakad kaya naman mas mabilis na kung siya lang talaga maglakad. Huwag nyo na nga pala akong pansinin dyan. At ito na nga ang huling paliko para makaabot kami dito sa pinakadulo talaga ng tulay na to. Parang kubo or bahay, hindi ko alam kung anong tawag dito.
Kasi hindi naman siya kubo kasi malaki siya. Hindi din naman siya bahay kasi wala siyang bubong. Basta ito yung pinakadulo ng tulay na to. Sobrang init talaga nung time na to at si Iya sobrang tagal pa talaga maglakad. At eto nga pala yung sinasabi ko na dulo nung hagdan na to. Hindi siya kubo, hindi rin siya bahay. Hindi ko alam kung anong tawag dito kasi malaki siya. Dito nga rin pala makikita yung napakalaking river or dagat kasi karugtong kasi ito nung dagat na nadaanan namin kanina. Si Iya nga, amazed na amazed talaga siya sa mga nakikita niya, lalo na sa malaking dagat na yan. Kasi ang hilig-hilig talaga niyang maligo sa mga ganyan. Hindi nga natatakot kapag naliligo sa dagat. Stress na stress nga kami sa pagbabantay kay Iya dito kasi wala ngang harang, baka malaglag sa baba. Ang kulit pa naman ng bata na to, hindi talaga nagpipirme sa isang lugar, gusto talaga mag-explore. At shoutout nga pala dyan sa bilbil ni Julius na pinagpaguran niyang kumain. At may nakita nga kami sea creatures dito sa gilid. Char, sea creatures. Hindi ko lang talaga alam kung anong pangalan yan. Basta kay gumalaw na lang dyan sa gilid. May nakita nga rin kaming mapa dito sa lugar na to. Based sa nakita ko, meron silang ginagawang zipline dito pero hindi pa talaga tapos. Pero naumpisahan na. Shucks nga ako, may bangka din pala na dumadaan dito. Siguro malalim din tong dagat na to. At eto nga si Julius na stress na kakabantay sa anak niya. Ayaw ba naman kasi tumigil ng batang to sa paglalakad? Delikado yung place dito kasi hindi safe and hindi secure yung paligid para sa mga bata kasi wala silang mga harang talaga. And si Iya kasi minsan ayaw talaga magpahawak ng kamay kapag naglalakad. Kaya dapat alerto ka talaga kapag magbabantay ka sa kanya. Sobrang hirap nga talaga magbantay kapag sobrang kulit ng bata. Kailangan mo talaga ng sobrang taas na pasensya. Kaya kung hindi mataas ang pasensya mo, nako, huwag kang mag-anak ng mag-anak talaga. Parang ako nga ayaw ko na rin mag-anak kasi nauubos na talaga yung pasensya ko sa batang to. Partida, isang bata pa lang to. Ano pa kaya kung dalawa o marami na? Baka maha-high blood na tayo nito. Si Julius nga muna yung pinababantay ko kay Iya at ako ay magvi-video. Para naman siya muna yung may stress sa araw na to. Kasi ako everyday talaga. Kahit one day or ilang oras man lang makaranas siya kung paano ma-stress sa anak niya. Para naman maintindihan niya kung bakit tayo napapagod. Na-bored na nga kami sa kakatambay dito. Kaya naisipan naming umuwi na. Kasi dadaan pa kami ng park dito sa Panabo Park. Pababa na nga kami ng hagdan and as usual wala talagang katao-tao sa lugar na to. Palabas na nga kami and sobrang batak na batak pa talaga yung init kahit na 3 p.m. na to. Bumiyahe na nga kami papuntang park pero kami ni Julius sumaglit muna kami sa may mall kasi bibili pa kami ng diaper nung anak ko. Nandun nga sila sa may park nagantay sa amin and si Iya iniwan na namin doon para mas mapadali kami dito. Ito nga pala yung diaper na ginagamit ni Iya, yung Sweet Baby kasi hindi siya masakit sa bulsa. Medyo mura siya kaysa dun sa ibang brands talaga. Si Iya naman hindi din talaga siya pwedeng gumamit ng mamahalin or kahit anong ibang brands pa dyan kasi nagkaka-rashes talaga siya. Etong diaper kasi na to yung pinagamit ko talaga sa kanya nung unang labas pa lang niya. Kaya kahit anong bili ko ng mamahalin na brand, nagkaka-rashes pa rin talaga siya. Naghahanap nga ako dyan ng mini cotton buds para kay Iya. Pero iba yung nakita ko, yung wipes yung nakita ko, kaya naman nakalimutan ko yung mini cotton buds. Dumiretso ba naman kasi ako dun sa may counter? Dun ko na nga naalala na nakalabas na kami. Hindi na lang kami bumalik kasi sobrang haba ng pila sa counter talaga. Kaya bumalik na agad kami dito sa may park kasi medyo natagalan talaga kami doon sa may counter. At pagkarating namin dito, hindi namin alam kung saan sila banda. Kaya naman hinanap pa namin sila. Umabot na nga kami dito sa may playground pero wala din sila. Medyo may kalakihan din kasi itong park ng Panabo City kaya naman nahirapan talaga kaming maghanap kasi sobrang daming tao. Maraming mga nagpa-practice ng mga estudyante din. At dito nga namin sila nakita sa may basketball court kasi sa pagkakaalala ko, mahilig talaga manood ng basketball yung partner ng ate ko. Kaya dito na agad namin siya pinuntahan and ayan naman, nakita agad namin sila. At pagkarating nga namin si Iya nga ay panay kain ng kain talaga. Nanood na nga lang muna kami saglit ng mga naglalaro. At si Julius nga ayan, focus na focus talaga habang nanonood. Lumabas na nga muna kami doon sa may basketball court para naman makapaglaro tong mga bata na to. Kasi minsan lang din kami nakakagala dito sa park na to. Na-bored din kasi yung mga bata kakaupo doon sa may basketball court. Pati naman kami naboboard na din kasi hindi kami mahilig talaga manood ng basketball ng ate ko. Kaya naman dito na lang kami sa may baba para makapaglakad-lakad naman tong mga chikiting na to. Dito na nga lang muna kami tumambay sa baba kasi si Iya naglalaro pa dyan sa may mga bulaklak.
Sobrang hilig talaga ng bata na 'to na maglaro ng bulaklak. Bumili na nga din pala ako ng biscuit para may makain-kain naman kami dito sa may baba habang sila doon nanonood ng basketball. Nakakapagod nga ang araw na 'to kasi buong araw ba naman namin nilibot yung Panabo City, yung mga spot dito na pwedeng galaan talaga. Partida, hindi pa namin naubos sa paglibot yung Panabo City kasi kahit maliit lang tong Panabo City, hindi din siya kayang libutin ng isang araw lang talaga. Minsan lang din naman kasi makakalabas yung ate ko, kaya naman sinamahan na namin sila kasi kami ni Julius, kakalabas naman kami anytime kapag may pera nga lang. Pero okay lang yun at nakaka-explore din kami paminsan-minsan. Pauwi na nga kami nito kasi hapon na talaga. Sulit na yung buong araw namin na paggagala. Sobrang init pa rin kahit hapon na. 4 PM na nga to pero yung init ay nako, ewan ko na lang, walang katapusang kainitan. Napagod na si Julius sa sobrang daming dala kaya naman tinapon niya na yung mga basura. Si Iya nga, hindi pa talaga napapagod sa kakalakad. Go na go pa rin siya sa paglalakad dyan kasi naman plain yung nilalakaran niya kaya caring niya. Yung dakilang ama nga, na-stress na naman kasi ayaw nang umalis nung anak niya, nakaharap na dun sa may hagdan. Plano sigurong umakyat. At dito napastop na naman ulit kami kasi nakakita siya ng mga revolto na yan. Ewan ko sa batang to, kahit ano na lang yung nakikita talaga. Bumiyahe na nga agad kami at eto nakarating na kami dito sa may bahay. Sumalubong agad yung mga aso kasi buong araw kasi walang tao dito sa bahay. Kasi yung parents ko nandun din sa sinasakahan nila. Magsasaka kasi yung parents ko. Kaya halos buong araw silang wala dito sa bahay. Kami lang halos yun nandito ng ate ko. Kasi si Julius nag-work din kasi yan, stay in din doon. Umuwi naman sila mama and papa pero bumabalik din agad. Saglit lang sila dito. Minsan nagla-lunch lang or may kinukuha, ganun lang. Medyo malayo din kasi yung lupa at pinagtataniman nila ng mga gulay. Kaya madalas umuwi sila dito kapag hapon na talaga or minsan ginagabi. Hindi pa nga kami nakontento sa aming gala ng buong araw. Pumunta pa kami dito sa may kapitbahay kasi sila Julius and yung partner ng ate ko naglalaro pa ng basketball kasama yung kapatid ng partner ng ate ko. Kaya naman sumunod din naman kami dito. Ayan nga sila naglalaro na. Parang hindi talaga napagod sa buong araw naming biyahe. Dito lang din kasi sa loob ang merong basketball court kaya dito sila naglalaro. At si Iya nga, bulaklak talaga yung trip niya kasi sobrang dami ba naman bulaklak. Silang tatlo nga lang yung naglalaro dito. Meron naman tao dito sa loob ng bahay pero hindi naman sila nagagalit kapag nagpapaalam lang talaga kayo ng maayos. Kaya naman dito talaga halos naglalaro yung partner ng ate ko kasi mahilig talaga siya mag-basketball. Si Julius hindi naman siya ganoon kahilig talaga. Weather lang yan maglalaro kasi tamad yan maglaro talaga. Madalas nagkababad lang yan sa cellphone, nakatutok lang palagi, hindi talaga yan active sa mga ganyang sport. Mas papayag pa yan, papanoorin mo siya ng anime ng buong araw kasi sa paglaruin mo siya ng ganyan. Nakakairita na nga din minsan kasi tutok siya sa cellphone niya. Hindi niya na namamalayan yung mga nangyayari sa paligid niya. Yung parang wala na siyang mundo. Nasa cellphone na yung mundo niya. Halatang adik na talaga sa cellphone. Sinong relate dyan? Habang sila nga ay naglalaro dyan, si Iya naman ay busy sa pag-harvest ng mga bulaklak ni nanay. Buti na lang talaga wala kaming mga ganyang bulaklak sa bahay. Kundi baka hindi na talaga may itsura yung bulaklak. 5 PM na nga and napansin kong may kagat na ng lamok si Iya sa may likod niya banda. Kaya naman naisipan naming umuwi na talaga. Medyo malamok nga talaga dito kasi maraming mga puno. Sobrang tagal nga namin makalabas sa may gate kasi si Iya ayaw talagang lumabas. Kaya sinarado namin yung gate para lumabas lang siya. Inabot na nga kami ng dilim dito sa may kalsada. Sa sobrang tagal maglakad talaga ni Iya. For that's it for today's video guys. Thanks for watching. Sa susunod ulit.